Masinloc na kilala rin bilang Panatag o Scarborough Shoal, may layong 124 nautical miles o 14 na oras na lakbay dagat mula sa pampang ng Masinloc, Zambales. Bahagi po ito ng mga teritoryo sa West Philippine Sea na pinag-aagawan ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Taiwan at China. Mula nang pumirme sa Baho de Masinloc ang mga barko ng Chinese Coast Guard noong 2012, mga mangingisdang Chino lamang ang nakakalapit dito. Pero may iba pang dayuhang kaagaw sa kabuhayan ang mga Pilipino. Sa layong tinataya ng mga mangingisda na 20 hanggang 45 nautical miles o 3 hanggang 5 oras na biyaheng dagat, di hamak na mas malapit sa pampang ng Masinloc, doon naman daw pumapalaot ang mga Vietnamese. At narito na po ang exclusive report ni Mark Salazar. Sa bahaging ito ng malawak na karagatan sa Zambales, hindi na lamang mga kapwa mangingisda ang kakumpetensya ng mga gaya ni Saldi. Pagkagat ng dilim, siya namang pagsulpot ng mga nagbabadyang kaaway umano. So sa ngayon, ang hinaharap namin ngayon yung Vietnam. Yung una talaga namin yung pangunahing kalaban sa pangingisda. Pero noon, hindi pa ganong marami. Ngayong taon. Ngayong taon sila dumami. Dala ang hidden camera, sinamahan ng Special Assignments Team ang grupo ni Saldi sa lugar kung saan malimit daw pumalaot ang mga Vietnamese. Sa layong 45 nautical miles o mahigit 5 oras na paglalakbay mula sa pangpang ng Masinloc, Zambales, bumulaga ang isang bangkang may napakalakas na ilaw. Sa bubong nito, watawat ng bansang Vietnam. Good, are you Vietnam? Philippines. Vietnam? Yes. Ang mga dayuhang mangingisda gumagamit pa raw ng mga napakalalakas na ilaw kung tawagin ay super light. Sa ilalim ng Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998, ipinagbabawal ang paggamit ng super light dahil naaakit palapit sa mga lambat pati mga maliliit na isda. Nawawalan kami ng yung panghanap buhayan. Sa amin sana mapunta, wala na, andun na sa kanila. Makalipas ang hindi lalagpas sa 30 minuto, isa pang katulad na fishing vessel ang aming nakita. Ang mga dayuhang mangingisda, nag-abot pa nga ng mga noodles at sigarilyo, bagay na karaniwan daw nilang ginagawa. Sa loob ng isang taon, aabot na raw sa mahigit 100 Vietnamese fishing boats ang sama-samang namamataan sa karagatan ng Zambales. Ang kanilang operasyon, unti-unting pumapatay sa negosyo ng mga mamumuhunang tulad ni Kenny Tuvilla. Milyon na ang nawawala sa amin na parang nasakop na nila kami. Kung wala na kaming produkto na galing sa Zambales kundi sa ginagawa nila. Talagang bumabagsak ang deep sea fishing dito sa Zambales. Dahil sa kahit anong gawin namin, walang tumutulong sa amin na gobyerno. Base sa datos ng Bureau of Agricultural Statistics, tuloy-tuloy ang pagbaba ng fish production sa Zambales mula 2011 hanggang 2014. We are prohibited by our constitution to allow other countries to have access to our fisheries resources. So parang kapag ka po merong nangingisda sa atin na galing sa iyo, automatic po na... Automatic, poaching yan. Bukod sa pagkumpiska ng kanilang bangka at mga kagamitan, maaring pagmultahin at ipadeport ang mga mangingisdang Vietnamese kapag nahuli. There is enough law, there is enough policy, there is enough procedure. Yun nga lang, Ang context lang natin is that you have a very long coastline and that will require a lot of resources. Foreigners coming into the Philippine waters remains a big area for improvement, di ba? ayon sa BIFAR, may bagong dagdag na bangkang magagamit sa pagpatrolya at paghuli sa mga iligal na mangingisda sa Zambales. Nang hinga ng pahayag ang Coast Guard at Department of Foreign Affairs o DFA, inabisuhan ng Special Assignments Team na kausapin ng BIFAR dahil ito raw ang ahensya na nangunguna sa laban kontra iligal na pangingisda. Ang mga mangingisda walang magawa sa ngayon kundi umasa't manalangin habang nag-aantay ng aksyon at pagtulong mula sa gobyerno. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.